Good morning sa lahat. Tara mag-layout and design na tayo ng ating prayers for the GC guys. Using cellphone tayo, docs apps and slides apps ang ating ginagamit na pang design. Nagawa ko na ito, nilagay ko na sa ating storage apps. Basahin ko na lang sa inyo. So, punta muna tayo sa ating docs apps. Open natin yung ating file name 2025 January prayers for the GC. Scroll down tayo. Doon tayo sa ibaba magdugtong. Today is 11 January 2025. Ang ating font is Lobster. Tama ba? So, ang ating font is Lobster, size 12. Text color ay Fuchsia pink, highlight color is black. So, yun na yun. From Family GC, X muna natin yung format menu. Yung tinturo ko sa inyo guys na mga command, basic lang yan ha. Basic command lang yan. Pero kung gusto nyo talaga ng na matutunan i-explore itong docs apps natin, yung inyong natutunan doon sa Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, and Microsoft Office Excel, i-apply nyo lang dito sa cellphone guys. Kasi halos pareho lang sila ng environment. So, madali lang yung commands. From Family GC, yung mga gustong sumali sa Family GC, pakicontact yung aming founder, Harry V. De La Cruz, or yung mga admins. Co-founder Muti, admins Roger Pacatang, Aileen Samarin, Aiki Akma, Sarah Golingana na Elsa sa Amerika at ang inyong lingkod, Ralph Lion Pag-vlogs. Pakisubscribe na rin sa kanilang mga YouTube channel. Like and share na rin ang kanilang mga video. At yung gustong sumali sa magpa-member sa Family GC guys, i-add nyo lang dyan sa GC and then i-confirm na yan ng mga admins. Sobrang antok talaga ni Ralph. Pasensyahan nyo na. Kanina nga habang nagbabasa ako ng Bible, pumipikit na talaga yung mata ko. Pero awa ng Diyos naman, tuloy-tuloy naman ang basa natin kahit paano. So dito tayo kay... Yan lang naman lagi kong pinapanalangin guys. Pagka umaga, bigyan ako ng magandang boses para makapagsalita ng ganito sa vlog. Kasi nire-record natin yung natin yung pagbabasa natin ng Bible, yung parang pakikipag-usap natin kay Father God, binibideo natin. So, ayun. Kaya lagi kong na healthy lang tayo. Pagising sa umaga, wala maraming hindrances kasi minsan guys, pag umalat tayo, minsan naman katulad nito, antok-antok po tayo na magisingin tayo ni Father God na, magbasa ka na, mag-layout, mag-design ka na ng inyong prayer para sa GC. Diba? So, yun. Okay, dito tayo kaya ini-encourage ko kayo na sumali sa GC. Kasi para madali kayong ma-monetize, makipagsuportahan kayo sa mga GC guys. Yan lang ang paraan para umabot kayo ng 4,000 watts hour. Tapos na kayo sa YouTube partners program ng dito sa YouTube nga. Para kahit paano, kahit paunti-unti, ikikita kayo. Ganun lang yun. Okay, Princess Diane Channel, Dear Lord. Basahin ko na guys. Pag ganitong maliit, i-zoom nyo lang. So, turuan ko kayo mag-zoom. Isang finger sa taas, isang finger sa baba, batak lang. So, ayan na. Puno na yung screen natin. Pero maliit pa rin kasi maliit yung screen ko. Dear Lord, thank you for your love this morning. Thank you for waking me up and giving me the breath of life. I know that I am not better. I know that I am not better than those who did not see this today. Thank you for your loving grace that abounds in my life. I commit myself to your hands. Sustain me and favor me today. Never leave my side. Carry
me in your protective hands. Let everything I do bring glory to you. Take me through today with grace, peace, and protection. Amen. Kinuha niya yan sa The Graceful chapter. Magaganda yung prayer sa The Graceful chapter, guys. Dagdagan niyo na lang yan ang inyong pansariling prayer. Dito naman tayo sa prayer for strength kay Ralph Lyon Pag-vlogs. Bigay ni Donalyn niya sa akin. Prayer for stronger faith. O Lord, Father Almighty, I pray for help to strengthen my faith in you. I believe, but I don't always believe in your power and might. I don't always believe that in you all things are possible. I don't always place my trust in you. Instead, trying to fix everything on my own, I don't always turn to you. Oh, ulitin ko lang, guys. I don't always turn to you first. Instead, turning in the world for answers and help. I have doubts about your role in the world today. I struggle to relate the scriptures to my own life. Lord, I believe, but help with my unbelief. Help my head and my heart and my soul to believe in you and trust in you fully, without a doubt, knowing that in you all things are possible. Lord, strengthen my faith. Amen. So, pinapatibay niya yung pananampalataya niya. Kasi guys, kailangan mo pa rin naman kasi humingi ng tulong kay Father God. And kinuha niya to sa prayer and possibilities. So, thank you, Nining. Pag yung mata ko ba sa talagang pumipikit, bilisan na natin at tapos na yung oras natin. Punta na tayo sa slides apps. 2025 January prayers for the GC. Pare-pareho lang naman ang file name ko kung ano yung buwan. Yun. Doon ako nag-ano. So, edit slide tayo. Punta tayo sa slides number 11. Okay. Naka-built-in na kasi yung kasi kinapi ko lang yan last year. Kaya mayroon na ako mga kopya niyan. Okay, basahin natin yung ating i-repost prayers. Mahaba-haba ito, Deuteronomy. Deuteronomy chapter 3 verse 1 to 4. Then we turned and went up the way to Bashan, and Og, the king of Bashan, came out against us, he and all his people to battle at Edrei. And the Lord said unto me, Fear him not, for I will deliver him and all his people, and all his people and his land into thy hand, and thou shalt do unto him as thou didst unto Sihon, king of the Amorites, which dwelt in Heshbon. So the Lord our God delivered into our hands Og also, the king of Bashan, and all these people, and we smote him until none was left to him remaining. And we took all his cities. At the time there was not a city which we took not from them. Threescore cities, all the region of Argob, the kingdom of Og in Bashan. Alam nyo guys, nung araw talaga pag nagkikira tapos masakop ka, malupig ka, sila na talaga ang mag-o-occupy sa place na yun. So ganun talaga. Natalo nila yung ng si King Og ng Bashan. Okay. Kaya nga sabi ko nga, ayoko talaga ng gera-gera. Ayoko talaga. Kasi nung panahon na sinakop tayo, diba? Hindi mo naman masabi na hindi naghihirap yung mga ninono natin. Talagang nakikipaglaban sila ng husto.
Buti nga ngayon, malaya na tayo. Ang daming sumakop sa atin. Ngayon sa bansang Pilipinas ba? Ito yung kapanahonan nila. Tayo almost 400 years, pero mo yun. Sinakop tayo ng Spaniards. Kaya nga, yung Christian, dala nila yan. Ang talaga, ang umpisa ng tapos ngayon may panukala na magbabasa ng Bible. Paano naman yung mga hindi Kristiyano, diba? Marami naman tayong Ang lagi kong bakit panukala? Bakit history ng ibang bansa ang ipapabasa sa Pilipino? Yung history of the Filipino people nga natin pagdating na natin ng college natin nababasa, dapat bata pa lang basahin na yun kasi kompleto yun nakailang na ba yun, nakailang publish na, pang ilang na siya. So ang huli kong nabasa is panahon ni President Marcos, ang huling nakasulat doon. So ilang years na, diba? Dapat yun ang i-update na ipabasa sa mga elementary para pagdating ng college yun. Hindi yung ang Biblia laganap na yan Swerte nga ng Israel na palaganap nila yung history nila through Bible. So dapat sarili naman nating history para matuto naman tayo sa sarili natin. Hindi yung sa ibang history natin, hindi yung sa ibang bansa yung pilit na sa atin. Yun ang natatandaan natin kasi nasa Bible. Pero paano naman yung sarili nating history, diba? Walang nakakaalam kasi hindi naman napalaganap sa buong mundo yung history of the Filipino people. So yun, opinion ko lang yun kasi may nabasa lang ako kahapon dito naman tayo sa Joshua chapter 21 verse 45. There Nepal filled not the var Mikol Hadavar Hatub, any promise from all the good promises which Hashem and spoken unto ba is Israel Hakolbo, all came to pass. Isa pa to, yung kung ipanukala nilang magbasa ng Biblia, dapat basahin lahat, Book of Quran, katos ito, Hebrews Bible, naparaming religious book, guys, hindi lang naman Biblia. So, unfair sa ibang religion kung Biblia lang ang ipabasa mo sa mga bata. Diba? Hindi nila, sabi kasi nila para daw magiging magandang asal. Hindi ba nila alam lahat ng penalty dito sa Bible is death penalty? Wala naman kaming death penalty sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko, ano bang panukala yan? Bakit anong silbi ng mga senator kung magbabase lang pala sila ng batas sa Bible? Diba? Yung ibang parusa dyan, obsolete na. Puro kamatayan kasi ang parusa. Mangangahoy ka lang, kamatayan na ang parusa, diba? Yung sa araw ba ng pamamahinga, diba? Yung nangahoy lang, sinumbong. Ayun, pinagbabato na siya hanggang sa mamatay. Yun ang parusa nila. Matindi, ganun kalupit. Okay, hanggang dito na lang, guys. Naipakita ko na naman sa inyo, nasa storage na yun. Ipapasa na lang yun sa GC. Bye everyone. God bless.